Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming kalan, sarili maialay. Turuan mong ihanap kami ng bagong malay. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon, pinapagaling tayo ng Diyos. Ngunit ang kanyang pagpapagaling ay hindi tinatanggap ng taong mayabang, mapagmataas. Kaya nga sa misa na ito, tayo ay magpakumbaba. Aminin natin na tayo ay nangangailangan sa Diyos. Aminin natin na kailangan natin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang awa at habag. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan, at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketungin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon,
Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. At sinabi ng Israelita, ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog sa Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis yon kaysa sa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyong kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag,
buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako na may dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na awit, ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. Rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit duman siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Linggo ng panahon ng Kwaresma, magandang umaga mga kapanalig. Narinig po natin sa ating mga pagbasa, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hudyo, Hentil, mabuting tao, pati sa makasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit, kahit ito ay para sa lahat, hindi ito matatanggap ng taong mayabang, ng taong mainggitin. Ang biyaya ng Diyos ay matatanggap ng taong sanay magpakumbaba. Ito po ang narinig natin sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ni Naaman. Si Naaman, mayaman, general, powerful general. At siya po ay marami ng natalo ng mga kaharian, mga sundalo. Kaya lang meron po siyang sakit, meron siyang ketong. Nung panahon na yun, wala pong gamot sa sakit na ketong. May nagsabi sa kanya, pumunta ka kay Eliseo. Marami ng pinagaling yun. O sige. Nagdala siya ng mga kayamanan, nagdala siya ng mga alay, pumunta siya kay Eliseo, at nagalit si Naaman.
nung nagpunta kay Eliseo. Bakit? Kasi ang ine-expect ni Naaman, naku, ipagdadasal ako nito, baka may usok, may insenso, baka magkaroon ng solar eclipse, lunar eclipse. Pero hindi po engrande ang pagpapagaling na ginawa ni Eliseo kay Naaman. Ang sabi ni Eliseo, lumubog ka sa ilog Jordan, ilang beses? 7. 7 beses. Sabi ni Naaman, iyon lang. Lulubog lang sa ilog. Kayang-kaya kong gawin yan sa amin eh. Dumayo pa ako dito, apakalayo ng nilakbay ko. Ito, ang dami-dami ko pang iaalay, ibibigay sa iyo, oh. Mga ginto, mga kayamanan. Tapos palulubugin mo lang ako sa ilog Jordan. Ang dumi-dumi ng ilog ninyo. Diyan pa ako maliligo. Sa amin na lang, mas malinis yung mga ilog sa amin. Kaya umalis si Naaman ng galit na galit. Tapos sabi niya doon sa alipin niya, aalis po ba talaga tayo? Subukan natin. Ang layo na po ng nilakbay natin. Ayan lang po yung ilog, oh. Subukan nyo lang po. Napag-isip-isip ni Naaman, oo nga, nandun na kami. Di sige. At lumubog siya ng 7 beses. At siya'y gumaling. Nawala ang ketong. At ang ganda po nung sabi sa unang pagbasa, kuminis ang kanyang balat, singkinis ng sanggol. Napakakinis noon. Napakakinis. Ang ganda. Talo pa yung mga lotion, talo pa yung yung nilalagay, mga injection, o kung anumang mga dermatologist. Kasi singkinis daw ng kutis ng sanggol. 7 beses lumubog sa ilog Jordan. Paano gumaling si Naaman nung tinanggal niya yung kanyang pride, yung kanyang yabang, at siya'y sumunod at nagpakumbaba. Kapanalig, baka yun lang yung kinakailangan. Kinakailangan mong sumunod sa Diyos. Kasi kung tutusin mo, si Lord, kapag gumawa siya ng milagro, hindi naman talaga yung grande. Mas marami siyang milagrong ginagawa sa mga simpleng mga pagkakataon, mga simpleng paraan. Malaking himala, pero gagawin niya sa isang simpleng paraan. Isang pagpapakumbaba, isang paghingi ng tawad, isang pagluhod o pagdarasal, isang pagbabalik sa Diyos. Hindi ka gagastos ng malaki. Hindi mo kinakailangan pumunta sa malayong lugar. Yung bang isang simpleng bagay, ipagagawa sa iyo ni Lord, tapos bigla kang lalakas, biglang maaayos ang buhay mo, biglang may biyayang darating, may solusyon sa problema, magugulat ka na lamang. Ano bang ginawa mo? Granding bagay ba? Gumastos ka ba ng malaki? Hindi. Konting-konti lang yung ginawa mo. Si Lord, yung may malaking ginawa. Upang maganap ang milagro, kinakailangan pagsunod, pagpapakumbaba. Kapanalig, di ba, kung meron kang sakit, hindi mo naman kinakailangan gumastos ng milyon-milyon para sa, yung mahal na operasyon, bypass, o kung ano man papalitan yung puso. Ang unang sasabihin sa iyo ng doktor, kapag medyo hindi pa malala yung sakit, simple lang, di ba? Mag-exercise, kumain ng masustansya, inumin mo yung mga gamot na ito, pag sinunod mo ito, lalakas ka. Hindi lalala yung sakit. Gagaling ka. Ganun lang naman yung sasabihin ng doktor. Medyo may gastos din yun, ha? Mahal din yun. Pero hindi naman ganun kamahal. Katulad ng mga major operations. Simple lang yung payo. Pero kailangan mong sumunod. Pag di mo sinunod, lalala yung sakit. At mapapagastos ka ng malaking malaki talaga na hindi naman magbibigay ng kasiguraduhan na gagaling ka. Hindi naman po kasi lahat ng mga nag-undergo ng bypass o kaya pinalitan yung puso, humaba yung buhay. Hindi po. Simpleng pagsunod, simpleng pag-aalaga sa sarili.
Sa pamilya din kapanalig, di ba? Sa relasyon mo sa pamilya. Opo, mag-iipon ka. Katulad ng letter sender natin, mag-iipon siya para sa kanilang kasal. Pero isang beses ka lang ikakasal, kapanalig. Paano mo mapapanatili yung pagmamahalan sa pamilya? Sa araw-araw na pagpili sa asawa. Sa araw-araw na pagpili sa mga anak sa pamilya. Araw-araw. Simple lang yon. Kakausapin. Hindi ka gagastos eh. Kakausapin. Bibigyan ng oras. Pwedeng makipaglaro sa mga anak. Akbay sa asawa. Magkasabay kayong manunood ng TV. Sabay kayong kakain. Opo, paminsan-minsan, mag-iipon, mag-travel ka, paminsan-minsan lang yon. Hindi naman palagi yan. Pero mas madalas sa mga simpleng pagkakataon, sa mga simpleng paraan, ipararamdam mo ang iyong pagmamahal. At sa bandang huli, ang maaalala mo ay yung mga simpleng pagluluto ni nanay. Simpleng binubunutan mo ng puting buhok si tatay. Simpleng paghawak ng kamay sa iyong asawa. Yung mga simpleng bagay ang naaalala mo. Simple, maliit, pero paulit-ulit mong ginagawa. Kaya nagiging napakahalaga. At itong mga bagay na ito ay magagawa mo lamang kung ikaw ay may pagpapakumbaba. Kasi kung ma-pride ka, mapagmataas, ikaw lagi yung tama, naku, maraming away na hindi matatapos. Hindi magkakabati, hindi magkakaayos. Pero bakit ang mag-asawa, ang pamilya buo pa rin? Kasi may nagpakumbaba, may nagparaya, may nagpatawad, may nagsakripisyo ng malaki. Mas malaki yung nalugi sa kanya. Mas malaki yung nawala pero okay lang. Yun naman yung naging dahilan kung bakit buo pa rin yung pamilya. Hindi perfecto, pero may pagmamahalan pa rin. Buo pa rin. Kasi merong nagpakumbaba, merong handang magsakripisyo na kahit mas malaki yung nawala sa kanya, okay lang. Basta para sa minamahal. Nagpunta si Jesus sa kanyang bayang Nazareth. Dito po siya lumaki. Nandun siya sa sinagoga at nagtuturo. Namangha yung mga tao sa turo ni Jesus. Kaya lamang, naalala ng mga tao, di ba ito'y anak ng karpentero lamang? Kaya nasabi ni Jesus, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Buti pa daw nung panahon ni Elias, isang babae, balo, Sarepta, ang kanyang tinuluyan. Doon siya kumain. Mamamatay na sa gutom yun, wala nang makain. Pero nung nagpunta si Elias doon, dumami ang harina, dumami ang langis, at nakatawid sa gutom yung balo na ito at yung kanyang anak doon. Nakaligtas sila. Isang babae na taga Sarepta. Sa dinami-dami daw ng may sakit na ketong, ang pinagaling ni Eliseo, ang pinagaling niya ay yung sinaaman sa unang pagbasa. Hindi naman Hudyo. Sinaaman ang kanyang pinagaling. Kaya ang sinasabi ni Jesus, buti pa yung mga tao na ito. Samantalang yung mga kababayan niya mismo, ayaw siyang kilalanin. Alam natin yung nangyari sa Nazareth kapanalig, di ba? Walang milagro, walang kababalaghang nagawa si Jesus doon. Hindi dahil sa hindi niya kaya. Hindi rin dahil sa ayaw niya. Gusto niya. Kaya lang ayaw tanggapin. Binibigay niya, ayaw tanggapin. Binibigay, pero dahil ayaw tanggapin, walang mangyayari. Kaya ang biyaya ng Diyos, para sa lahat yan. Para sa Hudyo, para sa hindi Hudyo. Para sa mabuti, para rin sa masama. Pero ang biyaya ng Diyos
ay hindi kayang tanggapin ng taong ma-pride, ng taong hindi niya kinikilala na kailangan niya ang Diyos. Hindi niya kinikilala na kailangan niya ang tulong ng ibang tao. Ako magaling, ako may alam, kaya ko to, ako na lang. Wala talagang matatanggap yan. Hindi siya magagabayan ng magulang niya. Hindi siya magagabayan ng ibang tao. Ma-pride mayabang. Pero kung magpapakumbaba at aamin ka, Lord, kailangan kita. Pagalingin mo ako. Tulungan mo po ako. Lord, nanghihina po ako. Samahan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Lord, may problema ako. Hindi ko kaya. Problema mo pala to. Kaya pala, nai-stress ako kasi pinipilit kong isolve yung problema mo. Akala ko problema ko, pero ikaw pala yung may problema nito. Kaya isinusuko ko po sa'yo, iniaalay ko po sa'yo, kaya pala hindi ko kaya. Ikaw pala magsusolve, Lord. Yung pag-amin na yon, yung pagsuko na yon, yun ay magagawa lamang ng isang taong kayang magpakumbaba. Ngayong panahon ng Kwaresma, gusto kong pagalingin ng Diyos. Gusto kong pagpalain ng Diyos. Gusto ni Lord na gumawa ng malaking milagro sa buhay mo. Magpakumbaba ka. Umamin sa kasalanan, mangumpisal, magdasal. Aminin yung mga bagay na hindi kayang gawin. Manampalataya sa Diyos. Isuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Sa ating pagpapakumbaba, sa ating pananampalataya, sa ating pananalig, doon ating matatanggap ang milagro, ang pagpapala, ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos para sa lahat. Amen. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalataya, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At manalangin tayo sa pangalan niya ating itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay, ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas na makapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus.
Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami aakayin sa Kanya. Gawin mo kaming lahat na kaisa niya upang kami makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpaiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at ginagawang gawaing balak. Kaya, kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob maging handog, nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa niyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama
Lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Santo Papa, ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng man na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Yesus, tumawag tayo sama nating nasa langit. Niling po namin kami, adya sa lahat ng mga pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigaya ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo. Natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, binabago ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Misericordiis ostio, Elavremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Hanggang ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui Reste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestisti eis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribuve que sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in novis iutas enchamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na Purihin totoo ang ngalan at ni tao namang Jesus. totoo. Purihin ang ngalan ni Purihin ang Jesus. kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dahilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus